Hey mga kasirin, DJ Sirin here, at meron akong kwento na siguradong magpapaisip sa inyo. Puno ng kasinungalingan, pagmamahal, at mga desisyon na baka hindi mo kayang gawing sarili mong kwento. Pakinggan niyo ang kwento ni Ernesto, isang lalaki na nahulog sa mga pagkakamali at kasinungalingan. Pero may pagkakataon pa bang magbago? Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang lahat ng yan. Simulan na natin. DJ Sirin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Pero kung may isang bagay na sigurado ako, ito yung fact na ginawa ko to at hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o uulitin ko pa. Ako nga pala si Ernesto, 40 anyos, taga Laguna. Isa akong simpleng lalaki, may asawa, may trabaho, may normal na buhay. Pero minsan, DJ, ang normal na buhay, nakakasakal. Para bang nasa loob ka ng isang kwarto na walang bintana. Paulit-ulit lang ang pang-araw-araw mong ginagawa. Gigising, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog, tapos uulitin ulit bukas. Sa loob ng halos 15 taon ng pagsasama namin ni Minda, masasabi kong hindi ako nagkulang bilang asawa. Maayos, akong provider, mabait ako sa kanya, hindi ako yung tipong naglalaro sa labas. Pero sa totoo lang, hindi na rin namin matandaan kung kailan kami huling nagtalik ng may apoy, yung may init at gigil talaga. Parang naging routine na lang. Parang pagkain ng kanin. Kailangan lang gawin para mabuhay. Tapos dumating sa eksena sina Edward at Josie. Si Edward, matalik kong kaibigan simula pa noong college. Pareho kaming may pamilya na ngayon, pero ang pinakaiba, si Edward, may kakaibang pananaw sa relasyon. Lagi niyang sinasabi sa akin, "Pare, di naman dahil kasal ka, hindi ka na pwedeng maghanap ng bagong putahe. Ang importante, hindi mo iniiwan yung asawa mo." Natatawa lang ako noon, pero sa loob-loob ko, may point siya. Dumating yung isang gabi kung saan nagkayayaan kaming mag-inuman, nina Edward at Josie sa bahay nila. Kasama si Minda syempre. Naging masaya ang usapan, medyo may tama na rin kami pare-pareho. At doon nag-umpisa ang mapangahas na ideya. "Pare, kung sawa ka na sa misis mo, bakit hindi natin subukan yung ginagawa ng ibang bansa?" Sabay kindat ni Edward. "Ano yun?" Tanong ko, hindi ko alam kung seryoso siya. "Wife swapping." Natawa ako. Pero hindi si Minda. Hindi rin si Josie. Sa halip, nagtama ang tingin ng dalawang misis namin. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Interesado sila. At sa gabing yun, DJ Sirin, pinatikim ko ang misis ko kay Edward para matikman ko ang misis niya. At doon nagsimula ang kwento ng isang desisyong bumago sa buhay ko. Sabi nila, bago mo husgahan ang isang tao, alamin mo muna ang pinanggalingan niya. DJ Sirin, hindi ito kwento ng isang lalaking manyak o taksil. At least hindi pa noong una. Pero kapag matagal ka na sa isang relasyon, may mga bagay kang hinahanap na hindi mo na nakikita sa loob ng 4 na sulok ng tahanan nyo. Ako si Ernesto, 40 taong gulang, isang responsableng asawa at ama. Ang misis ko si Minda, mabuting babae, maasikaso, maalaga, pero palaging pagod. Hindi ko masisisi, kasi kahit hindi siya nagtatrabaho sa opisina, punong-puno ang araw niya sa bahay. Pero sa tagal ng aming pagsasama, may isang bagay na unti-unting nawala. Apoy. Kung dati, halos hindi kami makaalis ng kwarto tuwing weekend dahil sa init ng pagsasama namin. Ngayon, parang naging obligasyon na lang ang lahat. Walang gigil. Walang excitement. Kahit paanong paraan ko siyang painitin, hindi na siya kagaya ng dati. Parang nanay na lang siya sa bahay,
Hindi na siya yung babaeng minsang nagpapaligaya sa akin ng walang pag-aalinlangan. At oo, nasasakal ako sa sitwasyon hanggang sa dumating ang mga gabing katulad ng inuman sa bahay nila Edward at Josie. Si Edward, best friend ko, parang kapatid na ang turing ko. Pareho kaming may pamilya, pero siya, ibang klase. Kung ako ay kontento sa iisang putahe, siya, mahilig sa iba't ibang rekado. Pare, minsan, kailangan mo lang ng bago para bumalik ang gana mo. Sabi niya sa akin minsang nag-inuman kami, bago pa naganap ang gabi ng pagpapalit. Hindi ko siya pinansin noon. Pero nang mapansin kong ibang klase ang turingan nila ni Josie, doon ako na-curious. May halong landi ang bawat hawakan nila sa harap namin ni Minda. Malaya, walang takot. At si Josie, napakaganda niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa inumin o talagang nakakaakit ang paraan ng pagtitig niya. Pero naramdaman ko ang init na matagal ko nang hindi nararamdaman. At si Minda, alam kong nararamdaman din niya ang ganon. Minsan ko nang naisip, paano kung may ibang lalaking magpainit kay Minda? Magigising ba siya? Mababaliw ba siya sa sensasyon na hindi ko na maibigay? At paano kung si Josie ang magbigay sa akin ng init na hindi ko na maramdaman kay Minda? Ito ang mga tanong na bumabagabag sa akin bago pa man ang gabing iyon. At sa isang iglap, isang simpleng ideya lang sana, pero tinutuo namin. Gabi ng inuman na puno ng halakhakan at kwentuhan ang sala nila, Edward. Tulad ng dati, medyo lasing na kami. Pero kakaiba ang aura ng gabing iyon. Mas daring, mas mapangahas. Si Edward ang unang nagbato ng ideya. Pare, trip lang. Subukan natin, sabay tingin kay Minda at Josie. Walang pilitan, sabi ni Josie. Pero ang mga mata niya, naglalaro. Si Minda, tahimik lang. Pero hindi niya tinanggihan at bago pa namin namalayan, wala nang atrasan ang gabing iyon. Dahil sa inuman at mga biro na nagsimula ng gabing iyon, hindi ko na alam kung paano ko nasimulan at paano ako nakapasok sa kwarto nila Edward at Josie. Ang mga mata ni Josie habang nag-uusap kami, malalim, puno ng ibig sabihin, at ang tingin ko naman kay Minda kung saan alam kong iniisip niya na anong nangyayari sa atin. Ang lahat ng ito, nagbubukas ng isang pinto sa isang mundo na hindi ko alam kung handa na akong pasukin. Habang si Edward ay tahimik lang, ang katawan ni Josie, napakaganda. Parang siya ang mismong representasyon ng lahat ng init na matagal ko nang hinahanap. Pare, kung okay lang kayo, ang sabi ni Edward, at noon ko lang napansin na siya pala ang nagmamanipula ng gabing ito. Si Josie ay tila walang takot, matamis ang ngiti, at ang mga mata ni Minda ay puno ng pag-aalinlangan. Pero mas madalas pa akong makakita ng sigla sa mga mata niya ng gabing iyon. Ang lahat ng nangyayari ay isang matinding laro ng hangarin at tugon. Kakaibang kilig, kakaibang init. Ang bawat galaw ni Josie at bawat titig ni Minda ay nagsisilibing tanda ng pagbabago. May mga tanong, may mga sagot na hindi binanggit. Pero ang katawan nila, ang galaw ng kanilang katawan, nagbigay ng lahat ng sagot na kailangan ko. At doon nagsimula ang matinding alon ng kuryente sa katawan ko. Si Minda, nag-aalangan. Pero si Josie, ang hawak ng katawan, ang paraan ng kanyang paglapit sa akin, ang unti-unting pagsulyap ng kanyang mga mata, ay tila hinahamon ako. Hindi ko kayang tumanggi sa ganitong klase ng presensya. Hindi ko kayang magsalita. Lahat ng nararamdaman ko ay natatakpan ng init na nagsimula ng mag-ugat sa ilalim ng balat ko. Si Minda sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan ay tahimik lang. Para bang may isang parte siya na nagmamasid. Hindi makapaniwala, hindi pa handa, pero hindi rin makaalis. Ako, nahulog na. Nahulog na sa ganitong laro.
at si Josie. Siya ang unang nagbigay ng tamis na matagal ko nang hindi naranasan. Nag-aalab ang mga labi ni Josie at ang init ng bawat haplos ng kanyang mga kamay, ang pagkakahawak sa aking batok, ang ginugol na mga segundo sa bawat pagdikit ng balat namin. Wala akong magawa kundi sundan siya. Ang katawan ko ay sumunod na parang wala ng kontrol. Sabay na lumapit si Josie kay Minda. Si Minda, naguguluhan, ngunit hindi kayang tumanggi. Hindi kayang pumatigil sa lakas ng aming katawan na naglalaban para magkaisa. Hindi ko na kayang pigilan, at si Minda, sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ay tila sumabay sa alon. Lahat kami ay nagbigay sa init ng gabing iyon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin. Ang mga galak, ang mga hinga, ang mga mata, lahat ng ito ay nagtagpo sa isang lugar na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Dahil sa gabing ito, si Josie at Minda, ang aming mga katawan, nagtagpo sa isang bagay na hindi namin inaasahan. At sa lahat ng iyon, hindi ko na. Pagkatapos ng gabing iyon, nagising ako sa isang mundo na puno ng tanong, puno ng kalituhan. Sa sobrang init ng katawan ko at ang pagkatalo sa sarili kong mga hangganan, hindi ko alam kung anong nangyari. Ang katawan ko ay napagod sa hindi malilimutang gabi, pero ang puso ko, ang isipan ko, ang mga tanong ay hindi natapos. Si Minda, tahimik lang. Para bang wala siyang sinabi, pero ang mga mata niya parang nangungusap. Iba na. Hindi ko alam kung dapat ko bang magtangkang kausapin siya o maghintay na lang na siya ang magbukas ng usapan. Si Josie sa kabilang banda ay tila mas komportable kaysa sa akin. Hindi ko pa rin matanggal sa isip ko ang hitsura ng katawan niyang nagbigay ng init na hindi ko inaasahan. Ang mga labi ni Josie na parang tinatawag ako. Masarap, mainit, at puno ng tamis. Pero alam ko, may kalakip na pag-aalala. Bawat hakbang ko, bawat sulyap ko, parang may matinding panghihinayang na sumasabay. Ang bawat galaw ni Minda, ang bawat hindi niya pagpapahayag, ay parang isang tanong sa sarili ko. Sinsabi ko ba na hindi ko siya pinapansin? Na hindi ko siya iniisip habang nagsasanay kami ng ganitong laro? Sa loob ng ilang araw, nagdulot ng malaking pagbabago sa amin ang gabing iyon. Si Minda, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Paminsan, nahihirapan siya. Halata ko ang bigat ng iniisip niya. Hindi ko kayang magtago pa ng lihim sa kanya. Kung magtatanong siya, ano ang sasabihin ko? Habang dumadaan ang araw, nagiging mas matindi ang alon ng guilt sa dibdib ko. Habang binabaybay ko ang mga kalsada ng Laguna, habang ako'y nagbabayad ng bills, habang ako'y nagtatrabaho sa opisina, lahat ng yan ay nagiging isang blur. Hindi ko makita ng malinaw. Ang lahat ng aking ginagawa ay nagiging walang saysay, na parang nagiging isang pansamantalang pagpapanggap na ang lahat ay okay. Masasabi kong mahirap gawin ang isang bagay na hindi mo alam kung paano babalik ang lahat. Kung kayang magpatuloy, kung kaya ko bang ipaliwanag sa kanya kung anong nangyari. Kung may posibilidad pa bang magbago ang lahat pagkatapos ng gabing iyon. Isang araw, habang kami ni Minda ay nag-uusap, hindi ko na kayang itago pa. Nakita ko ang mga mata niyang puno ng tanong. Sa likod ng kanyang mga mata, parang may nararamdaman siya. Hindi ko na kaya. Minda, tawag ko sa kanya habang nag-aayos kami sa kwarto. Tama na ba yun? Yung nangyari? Tumigil siya sa ginagawa at humarap sa akin. Ang tingin niya ay malalim. Masakit. Hindi siya nagsalita agad at doon ko naramdaman ang bigat ng mga salitang susunod. Ernesto, bakit? Anong nangyari sa atin? Bakit ang saya-saya mo? Pero ako, parang may nawawala. Doon ko napagtanto na siya pala, sa kabila ng kanyang pananahimik.
ay damang-dama ang lahat. Hindi siya nagtatanong kung bakit, pero alam niyang may nagbago. At sa mga tanong niya, ramdam ko ang pain na nararamdaman niya. Tinanong ko siya, "Minda, ikaw ba? Okay lang ba sa'yo?" "Wala akong magagawa," sagot niya. "Basta't may nangyaring hindi ko kayang itago. Alam ko na hindi tayo pareho ng pananaw. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito." Nagpatuloy siya. "Pero kung ano man yung nangyari, ang pinakamahalaga sa akin ay hindi mo ako iniwan at hindi mo ako pinabayaan." Ang mga salitang iyon tumagos sa puso ko. Ibang klase ang sakit at init na nararamdaman ko. Ang bigat ng mga kilos ko dahil alam ko wala na akong magagawa kundi tanggapin ang nangyari at ang bigat ng mga konsekwensya. Ang gabing iyon na naging simula ng lahat ng mga pagbabago ay nagbigay sa amin ng isang uri ng kalayaan, pero pati na rin ng isang uri ng pagkabigo. Sa kabila ng lahat, ang puso ko ay nagsasabing hindi pa rin ako buo. Kailangan ko pa ng redemption. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang katawan ko'y parang nanghihina. Ang mga mata ko'y puno ng pagkalito. Laging bumabalik sa akin ang gabing iyon, at bawat pagninilay ko ay tulad ng paulit-ulit na alon na bumangon at bumagsak. Ang isip ko'y parang isang makapal na ulap. Hindi ko alam kung saan ako tutungo, kung ano ang susunod na hakbang. Nagkakaroon ako ng mga pagkakataon na mag-isa, at doon ko ramdam na ramdam ang bigat ng aking puso. Habang natutulog si Minda, naglalakad ako sa mga kalsadang paborito naming maglakaran noong magkasama pa kami. At bawat hakbang ay puno ng katanungan. Ano nga ba ang nangyari? Ano ang pinili ko? Bakit ko pinasok ang laro na ito? Alam ko na may kasalanan ako. Alam ko na hindi lang basta pagkakamali, kundi isang pagkatalo sa aking sarili. Iniisip ko na sana'y hindi ko na lang tinangka. Hindi ko sana tinanggap ang imbitasyon ng mga mata ni Josie. Ang mga sulyap na walang pagkakaintindihan pero puno ng pagmamagaling. Alam kong ginawa ko ito dahil sa libog, dahil sa init ng katawan at nararamdaman. Pero ngayon, ang sakit ng loob ko'y para bang ako mismo ay binabalikan ng mga halakhak ko sa sarili. Laging bumabalik ang tanong, bakit ko ba ito ginawa? Si Josie, siya ang naging dahilan ng lahat ng ito. Ang mga mata niyang may misteryo. Ang kanyang mga ngiti na para bang nakakalibang at nakakalito. Ang bawat salita na tila may lihim na hindi ko mawari. Pero si Minda, siya ang laging nasa isip ko. Ang mga mata ni Minda, kahit hindi niya ako tinatanong, nakikita ko sa kanya na may alinlangan. Parang siya ang nakuha sa akin. Parang siya ang nawalan. Habang ako ay nasiyahan sa gabing iyon, siya, ang aking asawa, ay hindi. Si Minda, siyang naghintay. Siya na masakit na nag-obserba sa aming dalawang magkasama. At siya na hindi ko kayang saktan bon gabi-gabi, ako'y nagpapatawad sa sarili ko, ngunit hindi ko alam kung paano magpatuloy. Hindi ko alam kung kailan o kung paano ko matatanggap na sa mga galak na hatid ng gabing iyon, may kasabay na mga pagsisisi na kailangang harapin. Bawat tanong ko kay Minda ay may kasamang takot. Takot na mawala siya. Takot na mawalan ng lahat nang magkasama kami. Paano ko sasabihin sa kanya ang mga bagay na nagbigay ng labis na sakit at kalituhan? Nag-aalangan ako na magtanong kay Josie. Alam kong may nararamdaman siya para sa akin, at ito ang pinagmumulan ng pinakamatinding kalituhan sa aking puso. Ang bawat titig ni Josie, ang bawat saloobin niya, tila nagbibigay ng higit pang pangako, ng isang bagay na maaaring mawala, ng isang bagay na maghahatid ng higit pang kasalanan. Ngunit, sa mga moment ng paghihirap, natutunan ko ring masaktan at tanggapin na ito ang resulta ng aking ginawa. Wala nang ibang paraan kundi ang magbago.
Hindi ko alam kung paano, pero alam ko na kung may natutunan ako sa lahat ng ito ay hindi na maiiwasan. Ang magbago. Si Minda, sa mga simpleng tanong niya, ay nakikita ko ang kabutihan ng ating relasyon. Hindi ko na siya kayang gawing bahagi ng mga kasalanan ko. Masyado siyang mabait para itapon ko ang mga tao ng aming samahan. Ang mga alaala namin na puno ng saya at hirap, hindi ko siya kayang gawing bahagi ng isang pagkakamali na dulot ng aking mga hangarin. Pagninilay. Bawat araw, pinipilit kong magbago, magtama. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta. Pero isa lang ang sigurado. Ang aking asawa, si Minda, ang dapat kong gawin upang mapatawad ako. Babalik ba siya sa akin? Ang lahat ng ito ay naiwan sa kanyang mga dahil sa bigat ng mga nagdaang araw. Nagsimula akong magsaliksik. Hindi lang sa mga pagkakamali ko, kundi pati na rin sa kung paano ko matutulungan ang aking sarili. Hindi ko kayang maging tahimik na lang, magpatuloy sa buhay na parang walang nangyari. Hindi ko kayang pabayaan ang mga kasalanan ko at ang sakit na dulot nito kay Minda. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong humarap sa kanya, magpakumbaba at humingi ng tawad. Alam kong masakit ang mga sugat na nagawa ko at walang kasiguraduhan na matatanggap niya ito. Pero may isa akong alam. Wala akong magagawa kundi humingi ng tawad at magbago. Kung may paraan pa para mapatawad ako, ito ang pagkakataon ko. Nasa isang Sabado ng hapon, habang si Minda ay naglilinis ng bahay, pumasok ako sa loob ng kwarto namin at tumabi sa kanya. Tahimik lang siya. Hindi siya tumitingin sa akin, ngunit ramdam ko ang kanyang presensya, ang sakit, ang galit, at ang hindi pagkakaunawaan. Ako na mismo ang nagpasimula ng usapan. Ibinukas ko ang aking bibig at nagtaglay ng mga salitang mahirap sabihin. Minda, alam kong nasaktan kita at wala akong karapatang itago pa ang aking nararamdaman. Ang ginawa ko, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Dumaan ang ilang segundo ng katahimikan at iniwasan ko ang kanyang mata. Nahihirapan akong makita ang reaksyon ni Minda. Parang siya ay nag-iisip pa, nagpapasya kung paano sasagutin ang tanong ko o kung may sagot pa ba sa mga salitang yon. Hindi ko siya pinilit, hinintay ko lang. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nang magsalita siya, parang ang bawat kataga ay naglalaman ng pasakit na matagal na niyang pinipigilan. Ernesto, masakit. Paano mo nagawa yon? Sagot niya. Ang boses niya ay malalim, puno ng lungkot. Mahal kita, pero nasaktan ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Nakaramdam ako ng pagkatalo. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Hindi ko alam kung anong hakbang ang susunod. Pero hindi ko pinili na tumigil sa pagpapaliwanag. Kailangan niyang malaman kung gaano ako nagsisisi. Kailangan niyang marinig na may halaga pa siya sa akin, na hindi ako magsasawa na ipaglaban siya at ang aming relasyon. Minda, hindi ko kayang mawala ka. Alam ko na maling-mali ako, pero nandyan ka at nandyan ako. Hindi ko na kayang mawalan ng pagkakataon. Gusto ko lang sanang itama ang lahat. Tumango siya, ngunit walang ngiti. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at nagsalita pa. Hindi ko alam kung magagawa natin yun, Ernesto. Pero, ang masakit. Bakit ko naramdaman na hindi ako mahal, na hindi ko nakikita yung pagtingin mo sa akin? Tama siya. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko sa kanya, ang puso ko'y nabaling sa iba. Sa mga mata ni Josie, natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko nakita kay Minda. Hindi ko siya kayang iwan. Ngunit sa mga sandaling yon, naiisip ko kung paano ko muling mapapalakas ang mga sandali namin ni Minda. Alam kong hindi ko kayang balikan ang nakaraan.
Sinabi ko sa kanya na handa akong magbago. Alam kong mahirap. Pero nagsimula akong maghanap ng mga hakbang na makakatulong sa pagpapatawad ni Minda. Sinubukan kong makipag-ugnayan kay Josie, ngunit hindi ko rin alam kung anong magiging sagot niya. Sa bawat araw, nagiging mas madali na akong humarap sa mga kahinaan ko at natutunan ko kung gaano kaimportante ang mga bagay na hindi ko kayang ipagpalit. Tumagal ng ilang linggo bago kami muling nag-usap ni Minda ng maayos. Ngunit natutunan ko na sa pagnanasa na itama ang lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa isang gabi ng libog, kundi sa araw-araw na pag-aalaga at pag-unawa sa isa't isa. Isang araw, habang naglalakad kami ni Minda sa tabi ng lawa sa Laguna, ngumiti siya. Isang malalim na ngiti, ngiti ng pagkausap, ng pag-asa. Wala akong masabi kundi ang sumunod sa kanya. Hanggang ngayon hindi ko alam kung paano ko muling bubuo ang mga piraso ng aming relasyon. Pero ang nararamdaman ko, kahit mabigat ang lahat, ay may pagkakataon pa para makabangon. Ang bawat hakbang ko sa harap ng Laguna River ay parang ang bigat ng bawat sandali. Minsan ko na ring iniwasan ang lugar na ito. Dahil dito nagsimula ang lahat. Dito ko unang nakatagpo si Josie. Dito kami unang nagkasama. At dito ko naranasan ang lahat ng kasalanan na hindi ko kayang kalimutan. Ngayong araw, naiisip ko na ito na ang pagkakataon ko para makapagbigay ng pangwakas na paliwanag sa lahat ng nangyari. Si Minda, ang aking asawa, at si Josie, ang babae na nagbigay sa akin ng isang uri ng kasiyahan na hindi ko nahanap sa loob ng maraming taon, ay parehong nasa likod ng mga desisyong ginawa ko. At ngayon, sa kabila ng lahat, kailangan kong humarap sa kanila ng sabay. Inimbitahan ko si Josie sa isang sulok ng parke, at nang dumating siya, alam ko na may kabigatan sa bawat galaw niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, kung papayag ba siya na matapos na ang lahat sa ating kwento. Minsan, naisip ko kung ang lahat ng ito'y magiging magaan lang, na matapos ang lahat ng mga pagsubok na binangga namin, kami ay magtatagumpay at makakabawi. Pero nararamdaman ko na ang lahat ng ito ay isang pagsubok na magdadala sa akin sa harap ng aking tunay na kalaban, ang aking mga aksyon. Ernesto, bakit ako nandito? Tanong ni Josie, ang mga mata niyang puno ng galit at kalituhan. Bakit kailangan ko pang marinig lahat ng ito mula sa iyo? Hindi ko masagot agad. Pumayag ako sa huling pag-uusap namin ni Minda na nagsimulang magbukas ng mga pinto ng mga posibilidad, ngunit ako'y natatakot sa sagot na maaaring ibigay ni Josie. Alam ko na siya ang unang tumanggap sa mga pagkakamali ko, ngunit hindi ko na kayang magpatuloy sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Masakit at hindi ko alam kung paano magpatuloy. Tinutok ko ang aking mga mata kay Josie. Hindi ko siya kayang iwasan. Josie, kung may mga bagay na hindi ko kayang baguhin, ito na siguro yon. Mahal kita, pero hindi ko na kayang magpatuloy sa maling daan. Ang mga salita ko'y parang mga patalim na dumaan sa hangin. Nakita ko ang pagkabigo sa mga mata ni Josie. Alam ko na hindi niya gusto ang narinig niya, ngunit wala akong magawa kundi magtapat. I know, Ernesto. Kaya nga ako nandito, kasi gusto ko ring magpaliwanag. Nagpatuloy siya. Ang boses niya ay puno ng sakit. Mahal kita, pero hindi ko kayang maging parte ng isang buhay na puno ng kasinungalingan. Tumahimik kami pareho, hindi alam kung anong gagawin. Ngunit sa kabila ng galit na nararamdaman ko mula kay Josie, ang tunay na kalaban ko ay ang aking sarili. Wala nang puwang para magpatuloy ang anumang relasyon na puno ng kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, biglang narinig ko ang tinig ni Minda. Sa mga oras na yon, naramdaman ko ang lahat ng kaba, ang lahat ng galit,
at ang lahat ng takot na tinatago ko. Ang aking asawa, ang aking tanging iniintindi sa bawat hakbang na ginawa ko, ay naroroon. Hindi ko kayang magsalita agad. Tumayo si Minda at naglakad papunta sa aming direksyon. Ang mga mata niyang parang puno ng ulap. Hindi ko alam kung siya ay galit o nasaktan pa. Ernesto, ito na ba ang pinili mo? Tanong ni Minda. Ang boses niya ay malamig, puno ng hinagpis. Ang magsinungaling, ang magtago ng mga bagay sa akin na hindi ko deserve malaman. Minsan ko nang naisip kung darating ang araw na ito, kung ang mga salita ko kay Minda ay magiging sanhi ng aming pagkasira. Ang mga lihim ay naging isang malaking pader na sa bawat pag-atake ko ay nagsasara ang aming relasyon. Ibinukas ko na lang ang aking bibig. Minda, hindi ko kayang magsinungaling pa. Hindi ko kayang magpatuloy sa kasinungalingan. Mahal kita. Ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataon na magdesisyon kung saan tayo patungo. Si Minda, matapos marinig ang mga salita ko, ay natigil at nag-isip ng saglit. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa, pero nararamdaman ko rin ang bigat ng pagsubok. Ernesto, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ito. Hindi ko alam kung magagawa natin ito. Pero ang mahalaga ay nagbago ka. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Ngunit may kalakip na pag-asa. Kailangan nating magtulungan at pag-isipan kung ano ang tamang hakbang para sa atin. Sa mga sandaling iyon, parang nagbago ang lahat. Ang hinagpis at ang galit ay napalitan ng mga tanong. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinalabasan ng lahat ng ito. Ngunit sa mga mata ni Minda, nakita ko na hindi ko pa rin siya nawawala. At na may pagkakataon, pa ako upang itama ang lahat, 4 na linggo mula ng gabing iyon. Nang magsimula akong magbalik loob sa mga bagay na matagal ko nang tinatago. Ang lahat ng nangyari, ang mga hakbang na aking ginawa, at ang mga galit na naipon sa pagitan ng mga tao na minahal ko ay nagsanib sa isang pagkakataon na magbabalik sa akin sa mga simpleng bagay na dati ko nang iniwasan. Si Minda at ako, magkasama kami sa Laguna, ang paborito naming lugar noon. Pero ngayon, ito ang nagiging testamento ng lahat ng bagay na kami ay muling magsimula. Hindi siya kagaya ng dati, hindi rin ako. Matapos ang lahat ng pag-uusap, ang mga galak at kalungkutan na nagdaan, natutunan ko na hindi pwedeng balik-loobin lang ang lahat. Hindi madaling bumangon at hindi rin ganun kadali ang magpatawad. Ngunit alam ko na mayroong puwang para magbago. Si Minda, na siyang buhay ko, ay naroroon at handa siyang magpatuloy sa pagkakaroon ng pagkakataon. Minda, salamat sa lahat ng pag-unawa. Hindi ko alam kung anong magiging resulta nito, ngunit hindi ko kayang mawala ka. Ang bawat salitang, iyon ay mabigat, ngunit ito na ang simula ng bagong buhay para sa amin. Bawat pagkatalo at pagkakamali ay nagsisilbing hakbang patungo sa pag-aayos, ngunit hindi ko kayang mawala ang kanyang suporta. Sa kabila ng lahat ng pagpapatawad at pagsubok na dinala namin, naisip ko na sa ilang mga pagkakataon, ang mga bagay na nawawala, tulad ng tiwala at pagmamahal, ay nagbabalik kung may tunay na hangarin. Habang patuloy kami sa aming buhay magkasama, sinimulan kong muli ang pagbabago sa mga bagay na hindi ko na dapat gawin. Nagdesisyon kaming magpatuloy sa isang simple ngunit mas masaya at malusog na relasyon. Hindi kami naging perfect at hindi ko rin iniiwasan ang sakit na dulot ng mga pagkakamali ko. Ngunit natutunan ko na mas magaan kapag may nagsisilbing gabay sa bawat hakbang. Si Josie, sa kabila ng mga pagkatalo sa pagitan namin, ay pinili ko ring kausapin at humingi ng tawad. Hindi ko iniiwasan ang sakit na dulot ng aming relasyon at
Sa mga huling sandali ng aming pagkikita, naiintindihan ko na ang lahat ay may dahilan. Binuksan ko ang aking mga mata sa mga pagkakamali ko at nagdesisyon akong hindi magpatuloy sa mga paghahanap na hindi ko kayang punan ng pagmamahal. Josie, hindi ko alam kung anong magiging tugon mo sa huli. Pero salamat sa lahat. Hindi ko kayang magpatuloy na magtago ng kasinungalingan sa iyo. Si Josie, sa kabila ng lahat ng sakit at galit na naramdaman niya, ay ngumiti. Ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa. Hindi ko alam kung magkakaroon kami ng pagkakataon pang magkausap, pero may respeto na kami sa isa't isa. Tumango siya at naglakad palayo. Naisip ko na hindi lahat ng relasyon ay natatapos ng magaan at hindi lahat ng kasalanan ay natatapos sa isang simpleng paghingi ng tawad. Ngunit sa kabila ng lahat, may lugar ang pagpapatawad sa ating puso at sa ating mga relasyon. Tinutulungan tayo nito na magbago, magbagong buhay at magpatuloy sa isang mas maligaya at mas kontento na pag-iisip. Si Minda, na ngayon ay patuloy pa rin ang aming relasyon, ay natutunan na mas lalalim ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi kami naging perfect, pero natutunan namin na mahalaga ang mga hakbang na ginawa namin para muling buuin ang mga piraso ng aming buhay. Habang magkasama kami sa isang tahimik na hapon sa tabi ng lawa, natutunan ko na sa kabila ng lahat ng naganap, ang pinakamahalaga ay ang pagpapatawad at paglago. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin, ngunit ang natutunan ko ay ang pagmamahal sa isa't isa at ang pagtanggap sa lahat ng pagkakamali. Dahil sa lahat ng ito, natutunan ko na hindi lahat ng pag-ibig ay perfect. Pero kung pareho kayong nagsusumikap, may pagkakataon pa rin para sa isang mas maliwanag na bukas. Ayan, mga kasirine, grabe. 'Di ba? Huwag kalimutan, mga kwento ng buhay, mga desisyon natin, lahat may epekto. Si Ernesto at ang mga hakbang niya, nagsilbing paalala na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong magbago, basta't may puso at pagnanais na itama. Sana natutunan niyo ang halaga ng pagpapatawad at ang mga bagay na hindi nakikita sa unang tingin. Huwag kalimutan, mga ka-TikTok, mag-reflect, magpatawad, at laging maghanap ng magandang bukas. Hanggang sa susunod na kwento, DJ Serene signing off. Stay tuned and keep your hearts open.